Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan ay nakatutulong sa pagganap ng kanyang tungkulin sa bayan ng mapanagutan bilang indikasyon ng pag-unawa sa dahilan ng kanyang pag-iral. Sa nagdaan nating aralin, ating natutuhan na ang espiritualidad ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi sa pag-unawa sa ating layunin sa buhay. Ito ay nakatutulong din sa atin na magkaroon ng malasakit sa iba at kumilos ng may kabutihan. At sa pamamagitan ng spiritualidad, nagiging mas responsable tayo sa ating mga desisyon at kilos at nagagawa natin ang tama kahit walang nakakakita. Paano nga ba nakatutulong ang malalim na spiritualidad sa atin bilang mamamayan? Ang espiritualidad ay nagsisilbing gabay sa paggawa ng tamang desisyon sa buhay. Tinuturuan tayo nito na kumilos ng may integridad at moralidad. Dahil dito, nagiging mas malapit tayo sa ating kapwa at mas nagiging maunawain sa kanilang pangangailangan. At sa pamamagitan ng spiritualidad, naiintindihan natin ang ating responsibilidad sa bayan at kung paano tayo makakatulong sa pag-unlad nito. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa atin na maging matulungin. Ang simpleng paggawa ng kabutihan, tulad ng pagbibigay ng oras upang tumulong sa iba, ay isang paraan ng pagpapakita nito. Mahalaga rin ang respeto o paggalang sa batas at sa awtoridad. Sa pamamagitan ng spiritualidad, natututo tayong sumunod sa alituntunin ng ating bansa ng may kusang loob. Higit sa lahat, tinuturuan tayo ng espiritualidad na maging tapat at responsable sa ating mga gawain, hindi dahil may nakakakita, kundi dahil ito ang tama. Narito ang ilang halimbawa ng papel na ginagampanan ng espiritualidad sa ating pagiging mamamayan. Ang simpleng gawain tulad ng pagtatapon ng basura ay isang konkretong halimbawa ng pagiging responsableng mamamayan. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang ating malasakit sa ating kapaligiran na isang mahalagang aspeto ng espiritualidad. Ang hindi pagsali sa paninira o pagkalat ng maling impormasyon ay isa pang anyo ng espiritualidad. Sa halip, mas pinipili nating magpakalat ng kabutihan at positibong impluensya sa iba. Ang pagiging handang tumulong sa ating kapwa mag-aaral, lalo na sa mga nangangailangan ng gabay sa pag-aaral, ay isang halimbawa ng espiritualidad sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang ating malasakit at pakikipagkapwa-tao. Ang pagsunod sa mga batas at regulasyon ng ating bayan tulad ng trapiko at iba pang ordinansa ay isang pagpapakita ng disiplina at paggalang, mga bagay na may kaugnayan sa spiritualidad dahil ito ay nangangailangan ng paggalang at pag-unawa sa kaayusan ng lipunan. At ang pagsali sa mga proyektong pangkomunidad bilang isang volunteer ay nagpapakita ng ating espiritualidad sa pamamagitan ng ating dedikasyon sa pagtulong sa iba at sa pag-unlad ng bayan ng walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais kong pag-isipan mo kung paano mo maisasabuhay ang espiritualidad sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang isang simpleng bagay na maaari mong gawin upang ipakita ang iyong malasakit sa iba at sa iyong komunidad? At pumili ka ng isang gawain at isulat kung paano mo ito may sasagawa bilang isang responsableng mamamayan at mag-aaral. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang espiritualidad ay nakakatulong sa isang tao na maging mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang asal at pananagutan. 2. Ang espiritualidad ay walang kinalaman sa pagtulong sa kapwa at pakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. 3. Ang pagiging espiritual ay nangangahulugan ng pagsunod lamang sa relihiyon at mga kaugalian nito. 4. Ang disiplina sa pagsunod sa batas at alituntunin ng bayan ay isang paraan ng pagpapakita ng espiritualidad. At 5. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa isang tao na magkaroon ng malasakit sa kapwa at sa kanyang bayan. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!